Hello mga ka-idol nads, have a nice day! Welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang po dito, pakisubscribe naman po at saka pakihit ng notification bell para updated po kayo kung may bago po akong upload na video. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon po ng lupus or systemic lupus erythematosus. Ayun. So, let's go! Ignore ko lang talaga siya kasi may talagang allergy talaga ako. So, una pa lang dito sa paa, parang kagat lang ng lamok, ganun. Tapos, nung nag-umpisa siya noong November, tapos nawala, bumalik na naman sa December. Hanggang sa umakyat na siya papunta dito sa legs ko. So, ignore ko lang talaga siya. Wala talaga kung hindi ko sinabi sa madam ko. Tapos, uminom ako ng gamot kasi may dala akong gamot galing sa Pinas, yung pang-allergy na gamot. Tapos, ayun, parang wala namang alivio. Dumami siya ng dumami. Kaya, nag-worry na ako kasi talagang ibang-iba na siya dito. Punong-puno na yung legs ko. Ganyan siya. Sobrang kati talaga. Napakakati. Hanggang umakyat na siya dito sa pataas na talaga dito sa tiyan. Hanggang sinabi ko na sa amo ko noong January na ganito, pinakita ko na sa kanya. Ayun, talagang nagulat pa siya kasi hindi siya makapaniwala, allergy nga ba yun. Kaya ayun, nung kinabukasan nagpunta na kami sa hospital at saka nagpa-check up na ako. Yun, sabi ng doktor, may nakain ba daw ako about sa pagkain, allergy sa pagkain, ganito, ganyan. Sabi ko, oo, may allergy talaga ako sa pagkain. Kaso mawala lang siya kapag nanuhan ko ng gamot ng cetirizine. Tapos nung ganito na, talagang wala na, hindi na umipik yung gamot na ininom ko. Kaya sabi ng doktor, ayun, kuha ako ng dugo at saka yung ihi. Ayun, nagka-result na nagka-infection ako sa ihi. Ayun, pabalik-balik na kami sa ospital. Talagang hindi ko lubos maisip na talagang yun, allergy lang. Tapos nagkagano na, dami ng positive na sinabi ng doktor. At saka, yung unang doktor na pinuntahan namin ng amo ko, sinabi na punta kami sa kabilang hospital, sa main, talaga sa malaking hospital. Ayun, tapos punta kami doon. Ganun pa rin findings sa akin. Bawal sa mga pagkain. Ayun, lahat binawal na. Kaya kasi may inspection. Infection nga. Ayun. Tapos nung bumalik ulit kami sa isang linggo, 2 beses kami bumabalik nung January hanggang nag-February ulit. Hanggang nag-March. So yung nag-March hindi ko na lubos maisip kasi umakyat na talaga dito. Ayan siya, sobrang kati at namaga sa loob. Dito na talaga. Tapos ang hirap na kumain, yung uminom ng tubig kasi dito siya ang namaga. Hanggang dito na may pantal-pantal na maliliit dito sa mukha ko. Ayun, talagang iyak ako ng iyak talaga. Di ko lubos maisip na ganun mangyayari. At saka, ang hirap isipin kung ganun ka, tapos wala ibang yung doktor, yung lang, allergy lang. Tapos nung pumunta na kami sa kabila, sa ibang naman doktor, sa derma na, ayun, nagpa-check up kami, tapos may kinuha lang siya na maliit na dito sa mukha ko.
maliit lang na siya, maliit lang na balat, binayopsi niya. Ayun, nung nalaman na ang result, ayun na nga, nagka-diagnose na ako ng lupus. Iyak ako ng iyak, tapos tiningnan ko kung tumingin ako sa YouTube kung anong cause ng bakit nagkaganon. Tapos isa rin iniisip ko kasi yung environment dito. Iba kasi. Kaya sinabi ko na sa amin ko na uuwi na ako. Kasi dito di ko alam eh. Nung pabalik-balik na kami April, okay na naman yung daming gamot na binigay. Minom ako ng minom. Tapos, ayun, kapag nahiga na, inisip ko na maapektuhan naman yung kidney ko. Kaya sinabi ko na sa amo ko na uuwi na ako. Kasi isa rin dito inom ako ng gamot pero wala namang maayos na pagkain. Kaya sabi ko na uuwi na ako. Kaya pinayagan naman ako ng amo ko. Kaya maghihintay na ako ngayon ng ticket. Ayaw ko pa sana umuwi kasi di pa tapos ang kontrata pa. So, kailangan ko talagang umuwi para makapagpahinga. Para i-relax naman yung utak, yung katawan ko. Kasi isa din yun depressed. Palaging may iniisip ko. Talaga, kailangan ko talaga ng pahinga. Kaya, yun sana sa pag-uwi ko ng Pinas, makapagpahinga at saka mawala na to. Sana, hoping na in God's will, na maging okay ang lahat. Yun lang po. Thank you.